request na lang ni Daddy yung puntahan natin. Mamimiss ko to. Thankful and grateful and blessed beyond words. Iiyak. Good morning! It's my last day here in Hong Kong and it's already 7:18 a.m. and medyo maaga tayo today dahil nga last day na natin and mamaya mag-check out na tayo sa hotel and ang bilis naman ng 6 days, parang ayoko pa umuwi. Hindi pwede, back to reality na. And today, kaya maaga tayo kasi pwede pa tayo maggala-gala sa labas. So, maggagala lang tayo. So, ni-request ni Daddy na puntahan ko doon si Bruce Lee. Hindi ko kasi siya nakuha na nagpunta akong TST. So, punta tayo ngayon uli ng Avenue of Stars. And then, maglalakad-lakad doon. Then, babalik tayo dito. Kailangan makabalik tayo ng mga 10 para mag-check out na tayo kasi pwede namang iwan sa lobby yung luggage and then magmumongkok tayo after. Kasi parang may nakalimutan lang akong bilhin. And kagabi nakapag ayos na ako ng maleta and sakto-sakto yung bigat ng maleta ko. Sana hindi naman siya sobrang sitahin pero feeling ko naman hindi. Parang feeling ko lagi naman silang may allowance. So, basta hindi lang sobrang laki sa 20 kilograms. Sana! And, yun. Kasi may nakalimutan pa akong bilhin. So, ang flight ko today is 7 p.m. pa. So, kailangan kong makapunta ng airport. Kailangan nasa airport na ako by 3 p.m. ganyan. So, medyo marami pa tayong time. So, maaga pa. Oh, let's enjoy our last day here in Hong Kong. Ayoko pa umuwi. And, super happy na na-celebrate ko yung birthday ko dito. So, let's go!
Ang ganda, linaw. Wala masyadong fog ngayon. Ngayon, nasan kaya si Bruce Lee? Look, ang ganda. Daming nagja-jogging tsaka nag-exercise kasi ang lamig. So hanapin na natin si Bruce Lee. Dito ata yun dun eh. Dun ata. Lamig. Actually, dapat pupunta ako sa yung yung complex na maganda yung backdrop na maraming color tsaka sa Nanliang Garden. Dapat doon ako pupunta ngayon. Eh kaso tinatamad na ako. Ang layo rin kasi nun eh. I mean, sa kabila siyang way. Eh, natatamad na ako. Kaya hindi na ako pumunta. So, yung request na lang ni Daddy, yung puntahan natin si Bruce Lee. Actually, hindi ko pa rin napupuntahan yun eh, yung mga kamay-kamay. Dito lang ako lagi sa Bukana. Ito na pala, yung mga kamay-kamay. Let's see. Kung may kilala tayo. Natin kung kasha. Malaki yung kamay niya. Ang lalaki kasi yun. So yan, marami puro local artists. Hindi rin naman natin kilala. So yan, babae. Tignan natin. Mas malaki yung kamay ko. Okay? Medyo. Iba merong signature. Haba pala nito. Ay, wala. Ang haba pala nito. Hanggang dun pa pala yung mga kamay-kamay. Nasaan kaya si Bruce Lee? Ang lamig eh. Oh my gosh, ang lamig. Ang lamig. Ang lakas ng hangin. Tapos wala pala dito si Bruce Lee, no?
Ang lamig. Kaya pa ba? Lamig na. Alam ko sa mga kailangan niya tumigil. Grabe naman to. Ang lamig. Ayaw niya talaga tumigil. Grabe. Ano ba to? Bagyo na ba to? Ang lamig. Oh my God. Oh my gosh, ang lamig. Kaya yun tumigil. May building kasi eh, kaya ang lakas ng hangin eh. Alam mo, grabe rin din talaga yung mga local. Kasi mahilig talaga sila mag-exercise. Kahit ang lamig naman, nagtatakbo sila. Oh, may nagagala pa ng aso. Ang cute. Pero diba kung ganito naman yung tatakbuhan mo, talagang sisipagin ka kasi ang ganda eh. Ang ganda ng view. Mas ang luwag. Oh my gosh, ang lamig. Nasaan na si Bruce Lee? Baka naman wala na naman. Wala, mali ata ako eh. Ayan. Ano feeling ko mali ako? Parang mali to. Ayun! Oh my gosh. Hindi ka na. Ay, grabe. Dito na tumigil yung... Ano ba to? Parang may bagyo. Ayun! Buti naman. Ay! Ayan. Lamig. Ayan na, nakita ko na. Ayan na. Let's go. Yan. O di, inikot ko pa yan. Ayan, try natin pumunta dito sa bakehouse sa TST kung sana di pa sold out. 8 o'clock na eh. Minsan kasi talaga maaga silang mag-sold out kasi nga yung mga pauwi rin ng Pilipinas, nagte-take out na sila. Pero baka hindi na ako makapag-take out kasi parang sobrang dami ko ng bit-bit, baka masita na ako. So feeling ko rin kasi sakto na yung baggage ko. Mahal din eh. Parang 500 pesos per box.
Got the goods! Yay! Hindi ko rin natiis. Nag-uwi. Ay, nako. Uwi na tayo. At isipin ang strategy kung paano natin pagkakasyahin yung mga luggage natin. Iniisip ko rin kasi kung mag-add na lang kaya ako ng luggage. Hindi ko rin alam. So, let's see later kung anong mangyayari sa total na luggage weight na. Oops. So, at least nandito na yung MTR. Oh, I think walang daanan doon. Ay, hindi meron. Okay, let's go back to the hotel. Okay, so let's taste test the Bakehouse egg tart. Comparing kay hashtag B, mas maliit siya. And, feeling ko, mas malambot yung pinaka-crust niya. Though, mas mahal talaga si hashtag B. Oo. So, ito is $14 each. So, let's taste it. Up. Yummy. Up.点吧，搞个叉烧烧，我们对面吃。啊？对面有。Try natin yung barbecue pork. Next. Next. Milk tea. Next. No need. No need. So, wala siyang cash option. Pa-card na lang ako.
Dito ako ngayon sa Mongkok. Nagkagala-gala na lang. 12 p.m. na and kailangan balik ako sa hotel ng mga 1:30 para 2 sana nakasakay na ako ng 8:21 na bus. And mamimiss ko to. Sana makabalik tayo agad. Kailangan mag-ipon ulit. So, yan. So happy. Thank you, Lord. Hey, it's Kath. So, we're here na sa airport and naka-check-in na tayo and immigration. Hinintay ko na lang yung gate. Sakto, nasa harapan ko lang yung board na na kung saan mo makikita yung gate mo. Pero as of now, wala pa. Wala pa yung para sa Cebu Pacific. Ang bilis, no? Ang bilis ng 6 days. Pero sulit na siya. Kapag nag-travel talaga, mas okay yung mga 5 days, 6 days, 7 days ka magsistay kasi masusulit mo talaga yung bansang pinuntahan mo. And parang nabe-blend in ka na dun sa culture nila, sa way of living nila. So, nung nasa bus ako, hindi ako nakapag-video kasi super puno ng bus. Pero buti nakaupo ako and natiteary-eyed ako kasi natatouch ako na nandito ako na hindi ko na-imagine, naiiyak. Hindi ko na-imagine na makakapunta ako alone. And masusulit ko yung time ko sa sarili ko. Kaya, ayun. Natatouch ako. And sobrang blessed. Kasi nga, hindi ko naman magagawa ng lahat ng to kung hindi dahil sa Lord eh. Kaya, thank you Lord. Talagang yung prayers talaga, kapag pinag-pray mo talaga yung isang bagay, ibibigay sa'yo talaga kung para sa'yo. Kaya, thank you Lord for allowing me to experience this. Woo! Ang saya lang na, ang saya ng experience na
pumunta talaga sa ibang bansa. Alam mo yun, doon mo ma-realize kasi na parang ang laki ng mundo. Hindi lang umiikot ang mundo sa bahay nyo, hindi lang umiikot ang mundo sa trabaho. Actually, pag lumabas ka ng bansa, doon mo ma-realize na, wow, ang daming tao pala sa mundo, ang daming nangyayari. May mga times na masaya, may times na malungkot. And ganun talaga yung buhay. And marirealize mo na yung problema mo, napakaliit lang kumpara dun sa mundo na ginagalawan natin. Na minsan nagpapakain tayo dun sa stress, sa mga hindi magagandang bagay. Kaya kapag nakakapag-travel talaga, ma-appreciate mo yung creation ni Lord na paano niya ginawa itong ganito kadaming tao. Paano naging ganun yung itsura ng lugar nila, paano naging ganun kaganda yung mga bundok, mga dagat. And doon talaga mapapaisip ka na parang, bakit parang ang seryoso ko masyado? Onting pagsubok lang, may times na bibigay ka na or may times na napanghihinaan ka na. Pero siguro, human nature yun. Dahil nga, may mga flaws tayo. Pero, magandang reminder talaga na lahat ng tao may pinagdadaan ng maganda, may pinagdadaan ng hindi maganda. And, kaya, importante rin talaga yung makapag-unwind ka, makapag-rest, and para bago bumalik ulit, di ba, sa work, sa stress, sa mga iniisip natin. Maganda rin talaga na kahit once a year, magawa natin to. Kung pagpe-pray natin yan. So, ano ba yung mga realizations natin dito sa ating solo travel? So, una, matututunan mo talagang nagtiwala sa sarili mo kasi you're on your own, lahat. Pagbubuhat ng maleta, paghahanap ng gate sa airport, paghahanap ng location kung saan ka pupunta, paano mag-navigate, anong bus sasakyan mo, anong train sasakyan mo. Ikaw magtatanong sa mga tao, kahit introvert ka, hindi ka pwedeng hindi magtatanong talaga. And nakikita ko na unti-unti na open ko yung sarili ko sa iba. Nakita ko yung growth talaga na yung growth na magtiwala sa sarili mo and kayanin mo, speak up, kumbaga. And wala namang mawawala, hindi ka naman nila kilala. Kung magkamali ka, kung mapahiya ka, okay lang. Ngayon lang nila isipin yun. 5 seconds, tapos na. So, ngayon, hindi ko na binibig deal yung mga bagay na kanya mapapahiya ako or nahihiya ako. Minsan, lakas na talaga ng loob. Kasi kung hindi ka magtatanong, kung hindi ka magtatanong, masasayang oras mo, masasayang ang pera mo, and mas mapapatagal ka. Ano pa, na-realize ko din sa trip na to na parte na siguro ng travel ko yung maliligaw talaga ako. Ilang beses ako naligaw sa train station. Mali ako ng nasakyan ng tren. Imbis na pag ganon yung sakyan ko. So, bumaba ako ulit. Mali yung binabaan kong hagdan. So, umakyat ako ulit. Mali yung nilikuan ko. So, bumalik ko ulit. And, minsan kasi parang nagiging burden yun. And, wala, you learn to accept yourself na ganun talaga. Pero may improvement naman, diba? At least, kung maligaw man ako, bilang na lang sa kamay. Hindi katulad mo na parang lost talaga na. So, makikita niyo naman sa vlog na, ay, mali ata to, naliligaw na ako. And siguro parte na talaga yun ng ako. Na-realize ko din na super enjoy ako pag ako lang mag-isa. Gusto ko yung quiet time, yung peace, yung walang tumatakbo sa isip ko, kahit saan ako magpunta, okay lang. Go with the flow lang ako. Kunyari, maiwan ako ng train, okay lang. Hindi ako nakasakay
sa isang rides, okay lang. Parang super slow, steady, ganun. Ganun yung feeling. Hindi ka rush or laging parang may hinahabol. And super na-enjoy ko talaga siya. Kasi minsan 'di ba, yun nga, fast paced tayo sa buhay eh. Parang ganun eh. Ang bilis ng araw, 'di ba? So yung parang spend mo lang yung araw mo na wala kang iisipin na major na bagay, 'di ba? Kaya nga yun yung sinasabi ko kapag nung nasa aeroplano na ako, yung paalis na ako ng Pilipinas, parang hindi ako makapaniwala na parang nalulutang ako na nandito na pala ako. Parang ano ba to? Parang nagpunta lang ako ng Maynila. Parang gano'n lang yung feeling. And talagang dadating ka pala sa point ng adulting na ma-experience mo yung mga gano'n na magiging independent ka. And ang sarap sa feeling na kaya mo. Kaya na-excite na ako para sa mga susunod kong trip. Hindi pa nagpapaalam. Pero, ayun, talagang thank you Lord talaga. Kasi pinahintulutan niya tong birthday trip na to. And I'm so blessed, I'm so thankful, so grateful. And siguro mamaya hindi na rin ako kasi makakapagsalita. So, papahinga ko na lang yan. So, ngayon ko na sinasabi lahat since hindi naman ako pinapansin ng mga katabi ko dito. And, ayun, gusto ko lang din magpa-thank you kila Ate Gia, Kuya Lester, and kay Jill. Sinamahan nila ako tuwing gabi sa Mongkok. And sinamahan nila akong bumili ng pasalubong and nag-dinner. Ayan, na super appreciate ko and thankful and grateful. Best decision talaga na sa Hong Kong ako unang nag-solo travel. Kasi yun nga, alam ko, nandyan sila ate. So, in case na may mangyari man, siyempre, first time, hindi ko naman alam ano pa yung paano ba ako pag nasa ibang bansa. So, yun, thankful kila ate. And, thankful din sa parents ko, super supportive. Magka-video call kami gabi-gabi and miss ko na sila. And si Chewy and si ate, thank you for always being there. So this is a very memorable and special trip. Naiiyak. Na-overwhelm lang ako. Kasi akala ko hindi ko kaya. Pero kaya ko pala. Best decision na nag-Disneyland ako ng birthday ko. I mean, sobrang saya ko and para lang akong bata. Kahit mag-isa lang ako, nag-enjoy ako. Kung mag-Disneyland din kayo sa birthday niyo, I highly recommend. Para ka lang naggagala. Ang saya. Siguro, ako kasi talaga na-enjoy ko yung ako lang mag-isa. Minsan nade-drain mo yung battery ko. Pag introvert ka talaga ganun. Kapag na-drain yung battery ko, pag tumahimik ako, minsan na-misinterpret ako. Pero, yun, ang saya. At least may kausap ako kayo. So, siguro yung isa ring thankful ako yung ito sa vlog na to. Kasi yung nakadaldal ako. Kahit hindi naman ako madaldal. And, ayoko pa umuwi. Malay mo, makapagtrabaho tayo dito sa Hong Kong. And ayan, alam kong hindi ito ang last. Alam ko, marami pang mga susunod and I'm so excited and thankful and grateful and blessed beyond words. Thank you, Lord. So, mag-wait na lang ako ng gate ko and then siguro dito na ako mag-e-end ng video and mag-goodbye. Thank you for watching my Hong Kong series vlog and sana nagustuhan niyo yung vlog kahit hindi perfect.
Itong vlog na to naman, hindi naman siya meant to be perfect talaga. I just want to document my life. I just want to go back and panoorin kung ano nangyari nung time na to, anong nangyari sa buhay ko nung mga days na to. So, this is like my diary, like a video diary. Kaya, thank you if you're watching and you're interested. I hope you like this video. See you on the next one. Bye! By water. That concludes my 6-day solo trip to Hong Kong. This journey holds a special place in my heart. I never knew I was capable of doing something like this until I actually did it. Getting here wasn't easy, but everything was absolutely worth it. If you're still here, thank you so much for watching my Hong Kong vlog series. It truly means a lot to me. Let us all continue to hold on to God's promises, and may the Lord fulfill all our heart's desires according to His will. See you on my next travel vlog. Bye! What the dog doing?